Magandang hapon sa inyong lahat. Kahapon sa isang media interview, tinanong sa akin bakit naisip ko na muling tumakbo para sa Senado. Heto ang maikling kwento. Noong 2014, wala na ako sa gobyerno. Nagkaroon ng matinding problema sa pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang mga bilihin sa buong bansa. At hiniling ni Pangulong Noynoy na bumalik ako sa gobyerno upang tulungan siyang ayusin ang problema na ito. Tinanggap ko ang hamon at sumabak sa problema. Agad-agad tayong kumilos upang pigilan ang pagtaas ng presyo ng bigas. Kabilang sa mga hakbang na ito na isinagawa natin sa loob lamang ng 3 buwan. Una, bilang chairman ng NFA, kasama ang Customs, NBI at CIDG, hinabol natin ang mga smuggler at mga nagsasamantalang mga trader at hoarder. Kinumpiska ang halos kalahating bilyong pisong halagang smuggled na bigas, sinampahan ng kasong kriminal at administratibo, nirevoke ang mga permit nila, sinampahan din ng mga kaso ang tiwaling NFA na opisyal sa 6 na rehiyon sa buong bansa. Pangalawa, sa unang pagkakataon sa 42-year history ng NFA, binago natin ang sistema ng importasyon, ginawa natin patas, tinigil natin ang pag-import ng overpriced na bigas mula sa Thailand at Vietnam, tinigil din ang tongpats. Dahil sa mga hakbang na ito, naibaba natin ang rice inflation mula 15% hanggang 0.8% within 1 year. Nanatiling 36 pesos a kilo hanggang 38 pesos a kilo ang ordinary commercial rice sa merkado. At naging sanhi ito ng lowest inflation rate sa buong bansa sa loob ng 20 years, umula pa noong 1995. Bumalik tayo sa gobyerno noon para ayusin ang problema ng mataas na presyo ng bigas at iba pang bilihin at naayos natin ito. Malaking problema ulit ngayon ang mataas na presyo ng bigas at iba pang bilihin. Kaya nais ko muling bumalik upang masolusyonan ang dinadaing ng ating mga kababayan. Nagawa na natin ito noon, kayang-kaya nating solusyonan ulit ito ngayon, basta nagtutulungan ang lehislatura at ang executive branch. Handa tayong isang tabi ang politika upang tulungan ang gobyerno dahil walang kulay politika ang gutom. Gutom ang taong bayan sa solusyon. Gutom ang taong bayan sa mga pangarap. Gutom ang taong bayan sa pag-asa. Kapag walang bahid, tapat at totoo ang pamumuno at paglilingkod, mawawala na rin ang pagiging gutom o gutom ng ating minamahal na mga kababayan. Salamat. Now question. Robert Mano, Teleradio. Pakipasa ng mikropono po. Robert Mano, Teleradyo. Able to do it then because buo ang suporta ni dating Pangulong Aquino, Noynoy Aquino, sa ating mga reforma. Walang dahilan para hindi magawa ngayon. Ang kinakailangan lang buo rin ang suporta ng Pangulong Marcos kasama si Secretary Kiko Laurel, magtutulungan ng executive at legislative branch para magawa ito. Sa usapin naman nung kabataan, ay talagang kakaiba ang naging pagtaya ng ating mga kabataan nung nakaraang halalan. At ako'y naniniwala sa mensahe natin ng tapat at totoong panunungkulan, sa ating mensahe na kinakailangan nating ituloy itong paninindigan para sa tapat na pamumuno, malinis na gobyerno. We will be able to inspire our young people to continue what we started out in the last election. Ms. Sherian Torres from ABS-CBN. Ay, sir. Magandang hapon. Hello, ma'am. Opo. Long time no see. Oo nga. See you soon. Sen, nung 2022, alam naman na lahat, pwedeng sabihin na nagsakripisyo ka. Pwede ka pang magkaroon na isang term, pero sumama ka dun sa bandwagon, no, sa vice presidential elections. Ngayon, ang Senado, ang sabi nga masikip, tapos dominado
ng taga-mayorya. Paano nyo tatrabahuhin na magkaroon kayo ng espasyo pabalik sa Senado, considering na, yun nga, solong bet ng LP, tapos sa mga survey, lumalabas na sa baba. Paano nyo gagawin? Unang-una, yung mga survey na yan ay kasalukuyan yan. Hindi pa yan survey ng araw ng halalan. At marami tayong nakita sa nakaraan na yung mga nangingibabaw, number 1, number 2 sa survey sa umpisa ng kampanya, talo. At nakita na rin natin yung mga nasa ilalim, number 20, number 13, number 17, ay nananalo. In other words, uphill battle ito, but we will have to do our darnest best. Ika nga, ang tawag dito, maglilimos ng boto. No? We will have to work hard to make each vote count. And we are actually a coalition. Mula pa noong 2010, may alyansa na kami ng Akbayan. In fact, ang campaign manager namin sa darating na halalan ay si Senator Risa Ontiveros ng Akbayan. So together with the LP and Akbayan and the kilusan ng nagkakaisang Pilipino under Bam Aquino, we have that coalition. We're also working on negotiations with other groups, particularly Magdalo. No? And of course, we have the Mamamayang Liberal Party list. So nariyan si Laila de Lima, si Teddy Bagilat, at si Erin bilang kandidato sa party list. Nariyan si Chel Jokno, kaalyado rin natin sa Akbayan. Nariyan si Gary Alejano ng Magdalo. Of course, Vice President Lenny is running sa lokal, as well as Sunny Trillanes, at kami naman ibang sa national. So this is how we are working and envisioning the coming campaign. You know, that sa suporta ng taong bayan, sa ating panawagan ng tapat at totoong panunungkulan, nakita natin ang sigasig ni Senator Risa Ontiveros, ang ating campaign manager, sa pagbubunyag at pagtututol sa Pogo, kay Pastor Kibuloy at iba pang mga katiwalian at hindi tamang palakad ng gobyerno noon. And dahil dyan, naniniwala kami na makakakuha pa tayo ng dagdag ng suporta sa mga kababayan natin. And we envision this to be a three-cornered fight. That's what we will work on. Kami, yung grupo namin, of course, ang administrasyon at ang grupo ng Campo de Duterte. Last question na po yun, sir. 10 seconds. Okay. Okay. I have 10 seconds? Yeah, 8 minutes. Yeah. Oh. 10 seconds. Well, yun na lamang po siguro. Ako'y muli nagpapasalamat sa COMELEC at sa ating mga kaibigan sa media sa pagkakataong ito. I'm sure hindi ito ang huli. Magkikita pa tayo ulit. At